ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, isang bagong low pressure area o LPA ang binabantayan ngayon. Pero siya po ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Namatayan niya ng pag-asa sa layo pang 1,580 kilometers sa may silangan ng Mindanao at may tsansa po itong maging isang bagyo at bukas, posible itong pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa wind forecast ng Metro Weather, makikita rin ito yung sirkulasyon mga kapuso. Unti-unti, yung guhit na yan yung linya ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung ito ay didiretso dito sa ating bansa, yan po yung ating babantayan. Sa ngayon, yung maranasang ulan, wala pang epekto yung low pressure area na yan, pero may mga pagulan na sa extreme northern Luzon. Umaga pa lamang yan at sa hapon, northern central, maging dyan sa Mimaropa at Calabarzon, makakaranas po ng mga pagulan. Sa Visayas at Mindanao, sa umaga maliwalas, pero pagdating ng hapon, halos buong Mindanao at malaking bahagi ng Visayas, makakaranas din ng pagulan. Dulot naman yan ng thunderstorm at kuminsan mga kapuso, malalakas po yan. Ang posibleng init factor naman sa ilang piling lugar sa ating bansa, unahin natin yung San Jose, Antique na kung saan ginaganap yung palarong pambansa. 44 degrees Celsius yung posibleng init factor. Sa Cabanatuan at Dagupan, 43 degrees Celsius. Sa Cotabato, sa Davao, 39 o 39 hanggang 40 degrees Celsius. Maging sa Cebu po, 38 degrees Celsius ang damang init o init factor. At dito sa Metro Manila, umaga pa lamang 9 o'clock, 39 degrees Celsius na yung init factor. Kaya I am ready po, lalong-lalo ng mga lalabas ng bahay. Pero pagdating ng hapon, posible ang thunderstorm, rain showers at bababahagya yung init factor. Pero yung pinaka-init natin mga kapusa, posibleng umabot ng 41 degrees Celsius ngayong araw na ito. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.